Hi, good day everyone. This is Doc Rod Dantay, a certified mental health trainer. So pag-usapan natin ngayon yung naranasan ni Ma'am Liza Soberano na isang artista sa kanyang breakup story sa kanyang long-time fiancé na si Enrique Hill. After 3 years, sa kanya lamang naamin na sila ay matagal nang hiwalay. Ito yung mga common na nagiging issue, problema ng ating mga kabataan. Mapa-high school man yan, mapa-kolehiyo. Huwag naman sana sa grade school, no? Yung kanilang mga puppy love, yung kanilang tinatawag na first love. Kapag na-encounter nila yung problema na yan, na break up, no? Paghihiwalay, usually they are lost, no? Minsan napupunta sa mga bisyo, no? They submerge themselves into not so good practices. Dahil nga depressed sila, no? Nahirapan silang aminin, tanggapin. Mabuti kung meron silang support system. Pero itong discussion ko ngayon, 1 minute or 2 minutes or 3 minutes, makakatulong sa inyo to para makarecover from such event sa buhay nyo. Una, dadaan ka sa stage ng denial. On first week, 1 month lang inyong paghihiwalay, pag yung mga kaibigan mo, kumusta ka, kumusta na kayo ni ng boyfriend o ng girlfriend mo, sasabihin mo na, okay naman kami, bakit din na kayo magkasama sa mga pictures? Busy lang siya, no? You deny things out, no? Kumbaga, ayaw mong aminin na wala na kayong dalawa. Actually, kay Liza Soberano nga, I don't know kung denial ba yung nangyari, 3 taon bago niya na-reveal sa public. Siyempre, artista siya, marami nag-aabang sa kanyang love life. So, kung ikaw naman, very private, yun ang unang stage, denial. Pangalawang stage, no, magkakaroon ka ng anger. Magagalit ka, sisihin mo sarili mo, sisihin mo ang iyong jowa, sisihin mo ang Panginoon, sisihin mo magulang mo, at kung sino-sino pa. Galit ka, no? Kasi hindi mo malaman ano bang nangyari. What happened? Naghirap ako, namuhunan ako ng aking oras, no? Ibinigay ko ang lahat, minahal ko siya ng todo, yun yung anger, no? Pangatlong stage, yung bargaining. Sabihin mo sa kanya, huwag mo na akong hiwalayan, magbabago na ako, no? Promise, hindi na magiging selosa. Yun ang bargaining, no? Pero pag fall out of love na talaga, siyempre hindi mo pa nga tinatanggap, denial ka pa, nagalit ka pa nga. As ngayon naman, sinusubukan mo naman na i-comfort yung sarili mo na pwede pa kayong magkabalikan. O, maaari ka pang magbago. Okay, so, in positive psychology, pwede yan, no? Lahat ng tao nagbabago for better, no? So, siyempre, hindi mo naman control yung utak ng iyong karelasyon. Hindi mo alam kung siya by fed up na, hindi mo ba alam kung ilan na kayong reconciliation, pinagbigyan ka niya, hindi mo naman malaman eh. Basta sinusubukan mo lang makipag-bargain. Minsan sa bargaining, nagkakaroon ng tagumpay, nagkakabalikan kayo. Kaya lang kung nakailang beses na kayong on and off, hindi na umubra yung bargaining. Ang sumunod, depression. Ito na yung pinakadelikado. Actually, doon sa anger, delikado na yon kasi baka ikaw ay makapanakit. Pero siyempre, yung after nga nun, may bargaining pa. Kumbaga, mixed emotions ka pa. Hopeful ka pa. Pero pag talagang walang-wala na, ayaw na niya, nakablock ka na, hindi ka na pinapansin, and everything. Maswerte nga, ulitin ko, kung may support system. Pero kung minsan may mga bagay, you have to learn it on your own. Ito yung depression. Dito po pasok yung mga suicidal instincts mo. Diba? Sabi nga ni Sigmund Freud, meron tayong 2 instincts, the eros and the thanatos. Yung eros, your desire to live. Yung thanatos, your desire to die. Yun yung minsan, gusto mo nang mawala sa mundo. Parang gusto mo nang mag-pop out, wala ka na. Tapos, gusto mo nang kunin ang iyong sariling buhay. Dito po pasok yung mga intervention ng mga religion, no, ng mga counselors, ng mga kaibigan mo. No? For example, your friend made you realize na sa ospital may mga nag-aagaw buhay, ikaw ayaw mo na ng buhay. Parang ganyan. Maganda nga kung maganda, meron ganun. Pero, uulitin ko, itong dabda na ito, stages talaga yung pagdadaanan mo. Normal na proseso. Kaya nga, may mga nakausap tayo before,
After 10 years, after 15 years daw, tinatawanan na lang nila. Ay, naging ano ko doon, talagang nabaliw ako sa kanya, parang ganyan, no? So, depression, how to handle that? Yun nga, dito ngayon talaga mahalaga, no? Na malaman mo na ang problema, nandyan lang yan. Ang tulong, nandyan din lang yan. So, go to people na alam mo matutulungan ka. Kapag may mga tao, inaayak kang mag-inom, nako, delikado yan, lalo kung babae ka, no? Pag may alak, may balak. No? Ganyan, no? Kasi maaaring yung isang kaibigan mong opposite sex mo, baka maging rebound mo lang. Diba? Meron ganyang kanta, no? Naging rebound mo lang. Kawawa naman yung tao. You cannot correct a mistake with other mistake. Kaya, please, choose the people you will talk to pag depressed ka na. Kahit naman depressed ka na, nandiyan pa rin naman ang iyong intellectual capacity. Okay? Huwag magpadalos-dalos. So after noon, it will, I think that commonly, no, it will take a year. Yung mga nag-aaral siguro ng psikolohiya, baka mga a month, no? Kung talaga namang very mature ka na, maaaring a week, no? Pwede mong talo ng lahat. After ng denial mo, pag-isip mo kinabukasan, naiyak mo na lahat, acceptance. Ayun yung huli. Pagtanggap mo na, ito na, kailangan mo nang mag-move on. Pagtanggap mo na, alam mo sa sarili mo, na talagang hindi na pwede, you need to stand on your own. Kapag tanggap mo na, at alam mo na talagang walang-wala na, you need to embrace life. No? Hindi pa yan ang katapusan ng mundo mo. Meron ka pang future na maaari mo pang paglaanan. Maaaring looking forward for a job, for a promotion, looking forward for a hobby, looking forward for another study, no? You pursue your master's program, your doctorate program, or whatever studies you want to pursue. Another hobby, gusto mong magkaroon ng business na dati gustong-gusto mo, hindi mo na pabigyan ng tuon sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, na yung mga kaibigan mo dati mong close, hindi mo na nakakasama dahil sa iyong relasyon, naging toxic yung inyong relationship. And of course, time for you to retreat. Go back to God and know yourself again. Na you are a survivor. No? Itong dabda, na-apply ito hindi lamang sa mga broken-hearted. Na-apply ito kapag nagkakaroon ka ng problema sa buhay at kailangan mo ng gabay. Okay? So, yan lang muna ang ating short talk ngayong araw na ito. Please follow my Facebook page, Doc Ronsky TV, and my YouTube channel with the same name, Doc Ronsky TV. See you on my next vlog, and comment down below kung anong pang gusto nyo pag-usapan natin tungkol sa buhay, tungkol sa inyong character, mga issue na pwedeng pag-usapan na may kinalaman ang ating expertise. With that, please value yourself. Thank you.